3, 2. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon ngayon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong sagutan, no? Mainitan po ang naging sagutan kanina sa Senado, no? Hinggil dito sa mga dalawang version ng PhilHealth, yung rekomendasyon ng Senado. Isa po dito sa tinatawag nating Committee of the Whole at isa dito sa tinatawag naman nating Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Richard Gordon. So pag-usapan po natin yan, pero bago yan, tsaka iba pang usapin sa PhilHealth, no, yung pagpapalit na ng yung tinalaga. Paano tinanggap ng oposisyon itong bagong talaga na PhilHealth Secretary, PhilHealth President, no? Paano ito tinanggap ng oposisyon? Yan ang paglilingkod natin at saka tong away. O hindi naman away, yung sagutan na naganap dito sa pagitan ng mga senador. Teka lang, ayusin lang natin tong ating source. Okay. Pwede bang malakihan to? Yan ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino at ang katotohanan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Mainit na mainit po itong balita na to. Kapapanood ko lang ng video na nagkapikunan. Alam nyo, magkakatropa to dati. Si Gordon, si Lacson, at saka si Soto, nagkapikunan kanina sa Senado, no? Dahil na rin sa pakiramdam ni Gordon, nabasto siya nito ni Ping Lacson at nitong pamunuan ng Senado dahil na rin sa gusto niyang talakayin, no? Itong committee report ng Blue Ribbon Committee na nagsasampa ng kaso sa mga dating kaalyado ng mga dilawan, no? At ito na nga po si Butch Abad, si Garin, Congressman Garin, at saka to si Alex Padilla na dating presidente ng PhilHealth. So etong report na to ni Richard Gordon ay kaugnay rin ng malawakang nakawan o malawakang sindikato dito sa PhilHealth, no? So ibang-iba naman to sa version na isinagawa ng Committee of the Whole sa pamumuno nito ngang si Senate President Tito Soto at ang kanyang siyempre ang number one alalay niya rito ay si Ping Lacson, no? Na nagsasabi naman na dapat kasuhan yung matataas na opisyal ng PhilHealth kasama si Morales at saka lahat ng mga nakita natin na inimbestigahan nila. Pero ang kino-question dito ni Gordon, bakit kinakailangang isama itong si Duque dito sa mga kakasuhan na to, no? So malinaw na sa atin ngayon yung pormahan na nakikita na natin kung kanino pumapatnig. Alam nyo, magkakatropa yan, di ba? Ang tawag sa kanila dati, solid yan eh. Kasama nila si Drilon. Yung tatlo particular, yan yung tinatawag na macho black ng Senado, no? Yung mga machismo. 'Di ba? Sila yung nag-file kasama si Drilon, si Boy Antok. Sila yung nag-file ng komisyon sa Supreme Court ng tinatawag nating yung sa BFA nung panahon na i-scrap ni Pangulong Duterte yung BFA. Silang apat, no, yung macho black na to, yung nagpunta sa Supreme Court para questionin, no, yung pag-scrap na to ng BFA. So ngayong panahon na to, nakita natin kung kanino na pumapanig, no? Nagpanigan na po. Pumanig na. Dapat alam na natin 'yan, no? Alam na natin ibang kwento. Dito po tayo para magsuri, no? Anong nagaganap ngayon sa Senado? Nagbibiyakan na po ng puwersa ang Senado, no? Ganito po yun.
Nakikita na natin na si Gordon pumapanig dito kaya sa tropa ng mga Duterte at itong si Lacson at si Tito Soto ay pumapanig na sa mga Dilawan, no? Bakit mo haharangin, ha? Ang nangyari po kasi, yun na nga, pare-pareho nilang gusto na makasuhan. Ano lang to ha, recommendatory. Ang ibig sabihin, hindi po sila yung magpa-file mismo. Hindi po yung Senado magpa-file mismo ng kaso laban dito sa mga PhilHealth official. Nire-recommend nila sa task force ng PhilHealth, no? Okay. Bakit natin sinasabi ngayon na etong ginawa na committee as a whole, pati yung kanilang report, no? Yung report ko sa nila okay na yung yung patawan ng parusa eh. Dalawa yung nakikita natin diyan. Ay napaka-political, no? Napaka-political nito ng report na to ng Committee of the Whole. Bakit political? Una, natalakay natin to kaninang umaga, nag-live ako kaninang umaga. Una, pinapakita po dito, ang dami na nanonood sa atin sa Facebook, binabati po natin kayo. Una, pinapakita dito na masyadong political itong agenda nitong committee report of the whole, no? Bakit political? Masyadong time bounded, no? Hindi talaga yung una nilang sinabi ito, ang sabi po nila, iimbestigahan natin itong PhilHealth at yung ugat nitong tinatawag na sindikato, no? May mga termino pa sila na mafia, may mga termino pa sila na godfather, no? So, ibig sabihin, ang question dyan, bakit panahon lang ni Pangulong Duterte yung inimbestigahan? Yung mga nakawan lang nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang question ko agad dyan, mayroon ba, no? Mayroon ba, mamaya papanoorin ko yung sa Congress yan yung pagtatalakayin natin bukas. Mayroon ba dito sa committee report na ito na patungkol dun sa mga PhilHealth nung nagdaang panahon? Kasi kung sindikato yan, kung wala kayong pasasampahan na PhilHealth official nung nagdaang administrasyon, isa lang ang pakahulugan yan, no? Sinasabi ninyo o pinopromote ng inyong committee report na walang sindikato, walang nagaganap na nakawan no sa PhilHealth nung nakaraang administrasyon. Tanging sa administrasyon ni Pangulong Duterte lamang nagkaroon ng tinatawag nating nakawan at sindikato sa PhilHealth. Na napakalaking kasinungalingan, di ba? Napakalaking kalokohan ng ganitong uri ng report. Okay. Ikalawa, bakit nyo isasangkot si Duque? Yun yung question ni Gordon eh. Bakit nyo isinangkot si Duque? Napatunayan ba ng ating sinagawang investigasyon na may direktang sangkot si Duque dito sa naganap na katiwalian? Wala naman silang pinapakita. Yun nga yung problema eh. Tapos sinasagot niya ni Soto, ang sagot niya ni Soto, kinakailangan siyang isama dahil siya yung chairman of the board. Ha? Okay. Hindi katwiran yun eh. Di ba? Sumalang sa inyo si DOH Secretary Duque. Tumalima naman, inimbitahan ninyo. Cabinet Secretary yun eh. Very busy rito sa pandemic. Cabinet Secretary siya, kahit na busy rito sa mga pagtugon dito sa pangunahin nating suliranin, pumunta pa rin sa Senado. Hindi nyo nga siya kinwestiyon sa pagiging chairman of the board niya eh. Hindi nyo nga siya man lang inakusahan ng direkta harap-harapan. Nung tapos na yung investigasyon, yun yung problema ko rito sa Senado eh. Natapos yung investigasyon, isang araw nariyan si Duque, hindi naman umiiwas sa mga tanong. Hindi naman umiiwas sa tanong si Duque.
Sinagot naman lahat ng mga katanungan. Wala kayong direktang link na patunayan na sangkot nga si Duque. Tapos, pagdating na sa report, bigla niyong isasama si Duque sa pakakasuhan. Okay. Ano po yung pwedeng maging reaction niyan, no? Political. Bakit ko po sinabing political? Totoo naman na si Duque chairman ng board ng PhilHealth. Bakit siya magiging political? Kasi po, hindi nyo in-establish na meron siyang link. Di ba, inimbitahan nyo si Duque. Dapat kinwestiyon nyo katulad ng ginagawa ng mga congressman. Sa kanilang mga bisita, sa kanilang mga iniimbestigahan, kino-question nila at napapatunayan nila yung mga na may kasalanan tong mga to. Nangungungo nga eh. 'Di ba? Pag iniimbestigahan ng mga congressman, nalalaman natin na kasi nagbubuhol-buhol yung mga tila eh. Yung mapapansin natin sa ABS-CBN, mga attorney pa yun. Nabubulol sila sa pagsisinungaling. Yun yung maganda. Hindi mo nyo man ma-establish na konektado siya. Makita lang sana ng tao na nagsisinungaling. Hindi nyo naman ginawa yan kay Duque. Tapos ngayon, nung question ni Gordon, na senador din, kasama rin siya sa nag-iimbestiga, nung question bakit nyo isinama si Duque, sasagutin nyo ng, chairman of the board siya eh. Natural, meron siyang kinalaman dyan. Merong binigyan po kayo ng pagkakataon na isangkot nyo si Duque. Umatin po ng hearing. Hindi naman, di ba no si Gabby Lopez umatin ng hearing? Ano na patunayan ng mga congressman? Na totoong siya ay American citizen. Yun yung gusto nilang patunayan eh. Umamin. Eto, napaamin nyo ba si Duque na sangkot siya riyan? Hindi nyo naman napaamin si Duque na sangkot siya dito sa katiwalian sa PhilHealth. Hindi nyo nga napabulol eh. Walang direkta. So, ibig sabihin, ampaw yung ginawa ninyo. Tapos, kasama siya sa report na pakakasuhan. Okay. Si Gordon ba ay senador? Kasama ba siya sa nag-imbestiga? Kasama. Ngayon, kino-question niya, bakit nyo kakasuhan? Political siya. Bakit magiging political siya? Ganito po kasi yung pwedeng maging reaksyon ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Okay. Kung kakasuhan siya, sinabi ni Pangulong Duterte, sige kasuhan niya si Duque. Ano yung sasabihin ng mga dilawan? Kita nyo na, kakasuhan nyo rin pala. Ang tagal-tagal na naming ang tagal-tagal na naming pinakakasuhan yan sa inyo. Ngayon nyo lang kakasuhan. Yun yung sinasabi natin, no? Wala na ako sa FB Live. Ano tong narito? Ha? Sa FB. FB. Wala. Tignan mo nga sa FB. Wala. Badong Aratilis. Okay. Bakit kaya nawala ako? Sir Buds, kita ko lang ito. Okay. Balik na tayo rito, no? Ibig sabihin, teka nga, masyadong, ayan, hindi na siguro makikita. Nakatingala kasi. Ganito na lang natin. Masyadong maangas itong mga taga FB. Ang dami nakikita. Okay. Mamaya sabihin, tiyan naman makikita. Okay, punta na tayo. Balik tayo rito kay Balik tayo rito kay Gordon. So, kino-question niya, senador siya, tama lang, di ba? Pwede namang questionin ni Gordon yon, walang problema. Ngayon, anong sagot ni Soto? Yun lang, ganun lang kasimple. Pero hindi nila napatunayan yun. Yan yung sinasabi. Ngayon, ngayon si Gordon, nung siya naman, gusto niyang iharap. Kasi siya yung chairman eh. Chairman siya ngayon ng Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga rin dito. No? Inimbestigahan din nila tong tong PhilHealth scandal na to. Okay, ayon naman sa report nila, dito sa Blue Ribbon Committee, dapat daw kasuhan
Etong si Garin, etong si Butch Abad, at saka tong si Alex Padilla. Ang problema ngayon, kailan papasok yung politika dyan, no? Ay, teka muna, tapusin pala natin yung punto bago ko na kinulit ng mga taga-FB. Uy, congratulations, ang dami na natin sa FB, ha? 131 na yung nanonood for the first time. Dati 12 lang. Okay, dumadami na po yung nanonood sa FB. Ibig sabihin, mga kapatid, bakit political? Paano kung hindi kinasuhan ni Pangulong Duterte? Di ba? Paano kung hindi niya na-realize niya? Kasi ang hinihintay ni Pangulong Duterte, hindi naman yung Senate report, commendatory lang yan. Pero bago natin ituloy yan, magpapasalamat muna tayo kay Andrea Jong na nagbigay sa atin ng 610 yen. Maraming salamat sa pakape, Andrea Jong. Okay, tuloy na natin. So, ibig sabihin, nire-recommend lang nila, bahala yung presidente kung ito ay sasampahan niya ng kaso o hindi. Nasa huli pa rin yung pagpapasya pa rin sa executive department. Pag hindi sinampahan ni Duterte, ang sabihin ni Pangulong Duterte, hindi naman established na kasama siya dito sa nakawan na ganap. Bakit ko kakasuhan yan? Tauhan ko yan. Hindi nyo naman napatunayan na siya ay nagnakaw. Wala naman siyang direktang link sa may sindikato. O ano ngayon? Mag-iingay naman tong mga oposisyon. Lalo na yung mga senador. Sasabihin naman ng mga senador, pinakasuhan na namin yan, napakalakas talaga kay Pangulong Duterte. Yun yung sasabihin nila. Malakas talaga to si Duque, no? May protection talaga. So nagiging political lahat. Etong buong committee report na to, kaya nila sinama si Duque dito, may political na motibo to, no? Ang political na motibo nila diyan, durugin yung ating Pangulong Duterte. Kaugnay yan na itong mga panawagan, walang katapusang panawagan nitong mga dilawan na to na tapusin na yung karir ni Pangulong Duterte. Na basang-basa naman natin, no? Nababasa na natin sa simula pa lang. At maganda nga yun, kanina kasing umaga, ako lang yung nagsasabi na mali yun. Pero ngayon, nakita na natin si Gordon na senador din, ay nakita niya na mali, no? Nakasuhan si Duque samantalang hindi nila, mismong sa kanilang investigasyon, hindi nila napatunayan. Tayo naman, ako ayoko kay Duque. Pero hindi ibig sabihin niya, nakakasuhan mo na yung mama dahil ayaw mo lang. Ang problema nito mga senador, dahil napahiya sila, meron silang resolution. May resolution yung mga yan, di ba? Na mag-resign si Duque o tanggalin si Duque tapos hindi sila napagbigyan. Isinasama nila ngayon sa report. Yun po yung problema, masyadong political. Okay. Ang question ko pang isa, ito. Bakit ayaw nilang tanggapin sa Senado? Ayaw nilang tanggapin sa Senado na kasuhan, yung pinakakasuhan ng Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nilang kasuhan? Dumaan din to sa investigasyon. Meron ding batayan si Gordon dito. Hinarang ng Senado. Hinarang po. Hindi pumirma yung mga miyembro ng committee. Ganun po ngayon ang tindi ng politika sa Senado. May committee report na sinulat ni Gordon dahil siya yung chairman, yung mga member niya mismo hindi inaprubahan yung committee report. Anong question ni Pampilo Lacson? Question niya kanina kaya ang init ng usapan kanina sabi ni Lacson, hindi mo pwedeng i-report yan. Hindi niya pwedeng i-report yung kanilang committee report, ha? Bakit daw? Dahil hindi na pirmahan ng majority ng member. So sabi niya, wag mo kong lecturean. Sabi ni Gordon, wag mo kong lecturean ng mga rules dito sa Senado. Wag tayo ritong magbastusan. O yun ba yung term? Basta ganun yung eksena kanina. So maganda, nakikita. Bakit hindi nyo, una,
yung mga member ng Blue Ribbon Committee, kasama kayo sa nag-imbestiga nun eh. Bakit ngayong meron ng report na nagdidiin kay Butch Abad na tauhan ni Noynoy, kay Garin na siya yung DOH secretary noon na tauhan ni Noynoy, at kay Alex Padilla na presidente ng PhilHealth noon na tauhan ni Noynoy. Bakit porkit tauhan ni Noynoy hindi po pwedeng kasuhan? 'Di ba? Yun yung nakalagay sa committee report eh. At mas makapani-paniwala yun. Bakit? Ano involved dun? Dengbak siya. Yung pera na ginamit sa dengbak siya. Yung pera na ginamit sa pamumudmud ng health card. Bakit hindi nyo kinasuhan? Yung perang ginamit sa pamumudmud ng PhilHealth card sa mga hindi karapat dapat bigyan dahil para magamit sa eleksyon ng 2016. Namudmud sila ng 2015. Pera yun. Babayaan nyo lang yun. Namimili lang kayo. Ang gusto nyo lang na investigasyon na ipasa, ang gusto lang i-recommend ng Senado, hindi yung Blue Ribbon Committee na investigasyon din na ginawa ng mga senador. Dahil ang madidiin dun, yung mga dilawang tauhan ni Noynoy Aquino. Bakit pag yung mga tauhan ni Noynoy Aquino, kahit may ebidensya rin, wala akong problema rito eh. Nakasuhan nyo eh. Anong pinoproblema ko sa kakasuhan nyo ngayon sa PhilHealth? Hindi yung kakasuhan yung PhilHealth. Yung hindi involved na si Duque, gusto nyong kasuhan. Kasuhan nyo kung nakita nyo sa investigasyon. Batay kasi, yung rekomendasyon kasi dapat nila, hindi ko sinasabing malinis si Duque. Wala akong sinasabi na si Duque malinis. No? Ang sinasabi ko, dapat lumabas sa investigasyon nyo na may ugnayan si Duque. Kung hindi lumabas yan, at gusto nyong palabasin, maghanap kayo ng ebidensya. Huwag nyo munang tapusin. Nagmamadali kayo eh. Bakit kayo nagmamadali? Gustong-gusto nyo nang pagtatanggalin yung PhilHealth. Nagmamadali kayo dahil pag tumagal yung investigasyon nyo, hindi po pwedeng hindi nyo matalakay yung PhilHealth nung nagdaang administrasyon. At bakit napakalakas naman talaga ni Boy Antok dito sa Senado na siya ang nagpapasya. So, totoo lang, no? May kunwari ang presidente po ng Senado, no? Si Boy Antok na mukhang tutulog-tulog lang, yan po yung Liberal Party. Yan po yung nagpoprotekta dito sa mga Kalabad, Kalagarin at saka kay Padilla. Bakit bawal silang kasuhan? Bakit ayaw ninyong aprobahan yung report na ginawa ni Dick Gordon? Dahil ang involved ay mga dilawan. Ganun ba kakapangyarihan si Boy Antok Drilon sa Senado? Nagko-question lang ako. Pero bakit parang sunod-sunuran kayo rito? Hindi ba sumalang sa investigasyon din yan? Under kay Gordon? Yung pinakakasuhan ni Gordon, dumaan ba sa investigasyon? Dumaan din sa investigasyon. May dalawang grupo rito na gustong sampahan ng kaso. Wala ko parehong tutol. Parehong sampahan ng kaso yan. Pero bakit ang Senado, yung isang grupo lang nung panahon ni Duterte ang gustong sampahan? Mantalang may report din sila, panahon ni Pinoy, matataas na pinuno ni Pinoy, si Butch Abad, na DBM Secretary, may hawak ng pondo, na may kinalaman dito sa dengbak siya. Yung pondo na yun, hindi lang yung ginamit sa PhilHealth card. Yun din yung pondo na ginamit sa dengbak siya. Yun yung batay sa investigasyon ni Gordon. Bakit namimili kayo ng Ako walang pili. Pareho nyo kasuhan yan. Matutuwa ang sambayanan. Pareho nyo natuklasan na may pagnanakaw. Panahon ni Pinoy tsaka panahon ni Duterte.
Sa Congress nga, maniniwala kayo, ang pinakakasuhan, pati simbahang Katoliko Panahon pa ni Gloria. Di ba? Ngayon, may bago pa. Hindi ko palang naharap dahil kinakailangan na natin mag-live. Yung panahon, yung narinig ko pa lang, na yung panahon ng karirinig ko lang sa balita, yung bagong sindikato na lumabas yung mga hulog na mga OFW. Kayo, yung mga OFW, hulog kayo ng hulog sa hindi pala napupunta sa kaban ng PhilHealth yan. Sa ibang mga bulsa pala napupunta yung hinuhulog ng mga OFW sa PhilHealth. Sino nag-iimbestiga niyan? Mga congressman, hindi pa sila tapos Yung mga senador, mainipin Kaya pag naglabas tong mga congressman, yan ang abangan natin dahil yan yung tunay na investigasyon. Dito sa Senado, masyadong politically driven. Ang ganda rin nung report ang linaw din ng report ni Gordon. Bakit hindi nila nilalabas? Bakit eto lang yung ang sasagasaan lang, yung mga na-appoint o yung mga pinuno sa panahon ni Pangulong Duterte lang? Yun nga yung question ko Himala naman. Yan lang ang tanging walang korupsyon. Kung ganyan lang ang papaniwalain nyo kami na report nyo ay totoo, ibig sabihin, ngayon lang sa panahon ni Duterte, ngayon gigil na gigil ang Pangulo sa korupsyon, ngayon pa nakaisip yung mga sindikato na magtayo ng sindikato sa panahon pa ni Duterte. Ang linaw-linaw, basahin nyo yung sa Manila Times. Nag-ugat etong lintik na sindikato na to dito sa mga nakaraang administrasyon. Dito kay Garin, kay Padilla, at saka dito kay Butch-Abad. Na-realize ng mga naiwang tauhan ng mga yan dyan